What's up mga ka-STS? Ang video na ito ay isang reflection video patungkol sa The Magician Twins. So, ano nga ba ang The Magician Twins? Ang dokumentaryo na The Magician Twins by C.S. Lewis and Case Against Scientism ay nagsasaliksik sa pananaw ni C.S. Lewis na kaugnay ang pagitan ng agham, mahika at pananampalataya. Ang pamagat ay sumasalamin sa paniniwala ni Lewis na ang agham at mahika ay parang magkakambal. Pareho sila naghahanap ng kapangyarihan sa kalikasan. Ngunit kapag ginamit ito sa paraang mali, maaari itong humantong sa mapanganib na kinahihinatnan. Ang dokumentaryong ito ay nagbibigay babala laban sa pag-usbong ng mga scientifico. Ang ideya na ang agham lamang ang nagbibigay ng lahat ng sagot sa problema ng mga tao. Susuriin ng video na to ang mga pangunahing tema sa dokumentaryo. Nag-aalok ng feedback, komentaryo, at isang personal na pagsusuri sa mga argumento nito. So, ayun no, binibigyang diin ng dokumentaryong ito ang paniniwala ni Lewis na dapat magtulungan ang katwiran at pananampalataya o magtulungan ang agham at relihiyon. Nagtalo siya na habang ang agham ay mahalaga sa pangunawa sa pisikal na mundo, hindi maaring magbigay ng kahulugan o moral na patnubay ang agham. Halimbawa, maaring ipaliwanag ng agham kung paano umunlad ang buhay, ngunit hindi nito kayang masagot ang mas malalim pang tanong, gaya ng gaano kahalaga ang buhay? Bakit kailangang mabuhay? Hinahamon ng pananaw na ito ang makabagong tendensya na baliwalain ang mga relihiyoso at pilosopikal na pananaw bilang lipas o walang kaugnayan. Gayunpaman, habang ang dokumentaryo ay nagtataas ng wastong alalahanin o pruweba, ang ilan sa mga argumento nito ay maaring mas maging buo o mas matibay pa. Halimbawa nito, inilarawan nito na ang scientism bilang isang lumalagong banta, ngunit hindi ganap na itinuturing kung paano madalas tinatanggihan ng mainstream science ang mga matitinding anyo ng scientism. Kinikilala ng maraming scientifico ang mga limitasyon ng kanilang larangan at kinikilala ang papel ng etika, filosofiya at relihiyon sa pagtugon ng mga esensyal na katanungan. Ang pagsasama ng higit pang mga pananaw mula sa mga kontemporaryong scientifico ay mas nagpapalakas sa argumento ng dokumentaryo. Ngayong tapos na tayo sa aking analysis at commentary, atin naman talakayin ng aking personal reviews, reflection and thoughts patungkol sa The Magician Twins. Ang panonood sa The Magician Twins ay nagpaisip sa akin kung paano nakaka-impluwensya ang teknolohiya at agham sa ating modernong buhay. Bagamat sumasang-ayon ako sa mga alituntunin ni Lewis tungkol sa maling paggamit ng agham, naniniwala rin ako na ang agham kapag ginabayan mo ng merong prinsipyong etikal, maaring maging isang puwersang para sa mahusay na kabutihan o parang mas maging maganda siya sa sangkatauhan bilang isang pag-unlad. Ang susi ay hindi tanggalin ang siyentipikong pag-unlad, kundi dapat gabayan lamang at tiyakin na may moralidad at kontrol sa paggamit ng agham. Napapanahon ang mensahe ng dokumentaryong ito, lalo na sa panahon ngayon ay hinahamon tayo ng mga artificial na kaalaman or artificial intelligence, biotechnology, and transhumanism ang ating pangunawa sa sangkatauhan, no. Ito ay nagsisilbing paalala na ang pagsulong ng teknolohiya ay dapat gabayan ng karunungang etikal, moral, at
philosophical na pangunawa. Hindi lamang kahusayan patungkol sa agham ang kailangan upang umunlad, no? Gayunpaman, ang pelikulang The Magician Twins ay maaring naging mas balanse sa pamamagitan ng pagkilala sa maraming sayantipiko na nagtataguyod para sa responsableng agham sa halip na walang kontrol sa siyensya. At last, nandito na tayo sa panghuli. Ang aking konklusyon patungkol sa The Magician Twins, no? Sa pangkalahatan, ang The Magician Twins ay isang dokumentaryong nakakapukaw ng pag-iisip na nagpapalaki ng mahalagang tanong sa etika tungkol sa papel ng agham sa ating lipunan. Habang ang ilan sa mga argumento ay maaring na-explore ng mas malalim, ang pelikulang ito ay epektibong hinahamon ng ideya ng agham na agham lamang ang sagot sa mga katanungan ng tao sa buhay. Hindi totoong agham lamang ang makakasagot sa lahat ng tanong, kundi marami pang iba. Hindi tamang ilagay ang agham bilang pinakasuperior na alituntunan sa ating lipunan. Kumbaga, humahantong sa isang napakataas na pagtingin sa agham. Ang babala ni C.S. Lewis tungkol sa scientism ay nananatiling kaugnay ang kanyang pananawagan na maging balanse ang pagitan sa agham, katwiran at pananampalataya, na kapag ito ay nagawa ay maaring maging mabuti ang ating modernong lipunan.